Magandang gabi sa mga minamahal kong kapatid. Unang-una sa lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa Diyos sa paggabay sa atin sa buong araw at sa mga biyayang ibinibigay sa atin, pinagkaloob sa atin. Ngayon mga kapatid, mayroon akong ihahayag sa inyo o ibabahagi patungkol sa mga narinig ko. Halos lahat ng pastor, ito ang narinig ko, na ang tao, tayong tao, binigyan na tayo ng Diyos na mamili. Binigyan na tayo ng kalayaan mamili. Itong mungkahi ng mga pastor, mga kapatid, hindi po ako sang-ayon. Tutol po ako. Tutol po ako sa mungkahi nila na tayo daw ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili. Alin ba ang pagpipilian? Siyempre, mabuti at masama. Kung saan ka sa mabuti o masama. Huwag nating ibintang sa Diyos ang pagkasama ng tao. Huwag nating sabihin na binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na mamili. Ang tao sa sobrang tigas, siya ang nagbigay ng kalayaan sa kanyang sarili, hindi ang Diyos. Mas ginusto niyang magiging masama. Mas ginusto niyang lumabag sa Diyos. Ang Diyos, ang tunay na Diyos, ayaw tayong mawalay sa Kanya. Hindi niya binibigay ang pagkakataon na tayo magiging masama kahit kailan. Pag ang Diyos ang tanungin mo kung tayo nagbabasa ng Bible, dahil yung Bible ay guidance para sa ating lahat habang tayo nabubuhay, kung paano mamuhay ng tama, malalaman mo, matutunan mo kung pagbulay-bulayan mo ang mga nakasulat. Ang tao ang nagbibigay ng kalayaan sa kanyang sarili, mas gusto niyang magiging masama. Ang Diyos gusto tayo maging mapabuti, isa lang, hindi dalawa. Kaya huwag yung sabihin na tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili. Para bang sinasabi ninyo na ang Diyos patuloy ang nagiging masama. Na ang Diyos patuloy ang nagpapabaya kaya sumama ang tao dahil binigyan ng kalayaan. Ang tao ang nagbibigay ng kalayaan sa kanyang sarili, kaya sa sumama. Sa Diyos, isa lang.
Sa inyong tao ang dalawa. Sa Diyos isa lang ang magiging isang mabuting tao. Kaya uulitin ko, wag yung sabihin na tayo'y binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili. Dahil ang ibig sabihin yan, pabaya ang Diyos. Ang ibig sabihin yan, ang Diyos ang may gawa, ang may kasalanan. Kaya may mga taong sumasama dahil binigyan niya ng kalayaan na mamili. Ang Diyos gusto lang magiging mabuti ang tao, isa lang. Isa lang ang binibigay niyang kalayaan. Sa isa na yan, puno ng kalayaan. Kung sumunod sa kanya ang tao. Hindi dalawa. Palagi yung isipin, walang ibang hangad ang Diyos, kundi ang mapapabuti ang tao, makamtan ang tunay na buhay. Hindi niloob ng Diyos na ang tao ay sumama. Ang tao nagkaloob sa kanyang sarili para sumama siya. Kaya wag yung sabihin mga pastor na ang tao ay binibigyan ng kalayaan ng Diyos ng mamili. Ano yung kalayaan na yon? Mabuti at masama. Kahit kailan hindi binigay, hindi tayo binigyan ng kalayaan na mamili. Ang binigay na kalayaan ng Diyos, isa lang. Binibigyan tayo ng kalayaan na mamili. Ang tao ang pumipili na sumama siya, hindi ang Diyos. Ulitin ko, ang Diyos, ang gusto lang niya sa tao mapapabuti. Makamtan ang tunay na buhay na walang hanggan. Kaya wag yung sabihin na tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos na mamili. Mali po yan. Maling turo. Mali ang turo po niyan. Yan lang po ang mensahe ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Sana po may natutunan kayo. Ginagawa ko ito dahil sinabi nga ng Diyos, tayo'y magpapayuhan. Tayo mag-alalahanan. May obligasyon tayo sa bawat isa. Maraming salamat, mga minamahal kong kapatid. God bless.